at may pasingkat ko at estudyante is sa bagong administrasyon ng CHED ay sinisigurado namin na lahat ay walang maiiwan sa pamamagitan ng merit base. Kami po ay sinusundan ang transparency system natin sa pamamagitan ng online application na ngayon. So wala pong, ang dami pong scholarship program ngayon at itong bagong Pilipinas Merit Scholarship is the banner scholarship program of the Philippines to our president kasi ito po yung magpapaaral, tumutugon sa mga ambisyon ng mga bata na gustong mag-enroll sa mga priority programs natin. So kahit saan sila gustong mag-enroll, private or government, ay talagang sinusundan sa pamamagitan ng programa. First come, first serve po ba to, ma'am? It's not a first come, first serve. Kaya po, dinevelop kami ng system, online system application. Kasi sa pamamagitan ng IT, ng technology natin ngayon, lahat pwedeng mag-apply at mag-upload na doon ng documents, and there is a automatic generation of data na from highest to the lowest. So yung first 1 to 20,000, sila yung mabibigyan. Yung qualification mo? Ang qualification is dapat graduating sila na top 5. Number 2 is that they should belong from 0 to the low middle class family, gustong mag-enroll sa mga priority program na sinabi ko kanina, agriculture, education, healthcare, financial, engineering, and so on, sama mo yun. At siya ay gusto niyang mag-return service sa Pilipinas. Ay, okay po, ma'am. Ilang taon dapat, ma'am, na mag-return service? 4 years ito. This is going to be a sustainable one because we envision na every year 1 natin, wala pa tayong makikita. So, yes, ma'am. Usually naman, ang mga kursong ito ay 4 years. So, after 4 years, we are assured of a 20,000 presidential or bagong Pilipinas merit scholarship. Ma'am, mauuna po ba ang Region 1 or sa PASAP Okay. Now, maraming salamat sa tanong na yan. We developed an equation because we practice inclusivity here. So, depende on the number of senior high school in the region and the number of students graduating in the senior high school, we develop a equation para yung number allotted to them is based on the number of graduating senior high school. So, Region 1 to NIR ay magkakaroon ng representation ng bagong Pilipinas Merit Scholarship. May quota. Ma'am, launching ngayon. So, automatically ganito yun. Sabay-sabay na mag-request yung launching. Yes po. Meron na, nandun na sa GAA namin ang pera for the 20,000 slots, and we are going to start best first semester school year 2026-2027. Kaya agahan namin ngayon ang mag-caravan para lahat ng mga senior high school graduates are well informed. Ma'am, may TRICOM meeting yata kayo mamaya with DepEd and DepEd po, ma'am. So, ano po yung magiging agenda po? Yeah, this is already the second national trifocal MANCOM meeting para isa-isahin namin ang mga polisiya at mga initiative para po kapalago, mapangkat ang ating layunin ng education. Ma'am, may mga tanong kasi ito may dapat general weighted average 90% or basta top 5 sila. Top 5 sila. Kasi the system will generate who will be the highest down to 20%. Kasi ibig sabihin po sa system natin, since automated na po siya, and sabi niyo kayo na meron na kayo decision paano yung pagpili nyo ng number of recipients per region. So doon na rin po yun, ma'am, sa system natin based on ranking and based on region. Yes, may dashboard na i-generate yung system. So mag-upload sila ng meron silang fill-upan, di ba? Yung weighted average, and then yung family income ng family,
and then yung interest mo, tapos yung pag-applyan mong eskwela ay hindi lahat ay qualified. Dapat ang government university should be yung program, yung academic program na yon should be level 3 to level 4. So kahit ito liwanagin ko kahit kung ma-accept siya sa private schools like Ateneo, De La Salle at priority program, nakapasa siya sa system.